Mapagpalang araw po, nandito po tayo ngayon sa barangay 128 Zone 10, District 1, Baluton, Manila, sa tahanan ni Tatay Yogos upang magsagawa ng Bible study. Kaya sa ating pagsisimula, tayo muna ay aawit. Awitin natin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, yung kawahay walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, Lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, yung kaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Salamat po aming Panginoon Diyos na minsan pa samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Dito po kami ngayon para mag-Bible study, ano? At ang sa aming ginagamit Biblia, ito pong Poemen Bible, ang Biblia ng mga pastor, makapal, meron ng New Testament. O hindi kagaya ng gumagamit tayo ng New, Old, and New. Okay. Dito po sa kasulatan, meron po tayong titignan dito sa Tatay Yogos. Basahin mo po yung 2 Kronika. Sa Old Testament po yun, ano? 2 Kronika, chapter 14. Ito. Chapter 14. Basahin niyo po sa 2, 3, 4, 5. Yun. 2 Kronika 14, chapter 14, verse, simulan nyo na po sa 1. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 5. Ayan. Basa nyo po pag nakita nyo. Para makita natin ang ating tatalakayin patungkol sa ibang Diyos. Kasi po sa Bible po kasi, meron pong tinatawag na ibang Diyos. Pag sinabing ibang Diyos, meron talagang Diyos at merong ibang Diyos na sinasabi. Yan po ang ating mapapansin sa ating papaksayin kay Tatay Yogos. Ano po? O, nakita mo na Tatay Yogos? Opo. Namatay si Abias at nilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Malili sa kanya bilang hari ang anak niya si
Asa. 10 taon itong naghari at sa panahon yun at naging mapayapa ng Juda. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Pinag-iba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at mga bahay sambayan, mga panago ay mga pagano. Biniruan niya ang mga sinasambang haligi na sinwa at winasak ang mga rebulto, ang Diyos-Diyosan ni Asera. Inutos niya ang mga taga-Juda na sumunod ang kagusto ni Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin, sapagkat pinaalis niya ang mga bahay na sambayan ng mga pagano at mga altar na isinso sa mga lungsod ng Juda at naging mapayapa ang kaharian sa ilalim kanyang pamamahala. Amen. O nakita niyo po, si Haring Asa po, gumawa siyang isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung titignan po natin ang kontekstong ito, sa iba hindi kalugod-lugod ito eh. Bakit po? Isipin niyo po, pinagigiba yung mga altar na simbahan. Pag ngayon mo gagawin yan, magigipag-away ka. Pumunta ka sa isang bisitas o kapilya, gawin mo yung ginawa ni Asa. Magigiyaway ka, magigibugbuga ka, baka magigipagpatayan pa. Pero yun ang ginawa ni Asa, kaya siya naging, anong sabi sa Biblia? Ginawa ni Asang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Alam niyo, yung gumawa kayong mabuti at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, napakalaking bagay po yan. Tingnan niyo po si Haring Ezekias. Isa siyang hari. Mamamatay na lang po itong haring ito. Mamamatay na lang. Pero, binawi ng Diyos ang kanyang atol sa kanyang na siya'y mamatay. Tingnan po natin sa Isaias 38. Tatay Ogos, basahin niyo po yung Isaias 38. Tingnan po natin si Isaias? Opo, Isaias 38 verse 1 hanggang 5 yun eh. Tingnan niyo po yung 38. Opo. Isaias 38 verse 1 2 3 4. Ayan lang. Hanggang 4. Hanggang 4. 5 hanggang 5. 4, 5. Hanggang 6. Tatay Ogos, hanggang 6. Nababasa ko na naman. Yan. Tingnan po natin si Haring Ezekias. Kasi po sa panahon ni Haring Asa, gumawa po si Asa ng mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na kanyang Diyos, kay Yahweh na kanyang Diyos. Iba po yung ginawa niya, no? Pinagiba yung mga altar ng kanilang mga Diyos-Diyosan, bahay-sambahan ng mga pagano. Ibig sabihin ng pagano, hindi po Kristiyano o hindi tuli. Yung mga ribultong Diyosa si Asera,
Sipin mo, pinagsisira niya, pero naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Eh bakit? Eh hindi na po nakalulugod yung ginagawa ng tao nun eh. May rimbolto, sumasamba, dinadalanginan, hindi po kalugod-lugod. Kaya wala po nakalagay na ano dyan, ano? Okay. O sige, nakakita mo na yung Tatay Ogos. Dito? Ah, Dito? ilan? Maganda ba ito? Ibang Hanggang 6, Opo, 38 verse 1. 38. O ng Isayas. Verse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, maliwanag. No? Palito. Hindi pa nakakita yan. Ha? Kitang-kita dyan. Babasahin. Opo. Ang panahon yun, nagkasakit ang malubha si Isikiyas at sa pingit ng kamatayan. Kaya siya dinalaw si Siyas, anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo yung sambayanan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling. Mamatay ka na. Pagkarinig ito, umarap siya sa dingding at nalangin. O Yahweh, alam mo kung paano akong namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo. Nagtapat ng ginawa ko, pawang kalugod-lugod iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Muli nagsalita si Yahweh kay Isayas. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Isikiyas ang sinasabi ni Yahweh. Ang Diyos ang iyong ninuno ni David. Nakita ko na iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dagdagan ko pa ang 15 taon ang iyong buhay. Hindi lamang yun, ikaw at ang lungsod na ito hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa haring Assyria. Amen. Kita niyo po, parehong taong ari ang posisyon. Pareho po sila naging kalugod-lugod sa Diyos. Anong ginawa nung unang hari na binanggit natin? Si Asa? Pinagiba niya ang mga altar ng Diyos-Diyosan at mga bahay-sambahan ng mga pagano. Binuwal niya ang mga sinasambang aligi at winasak ang mga rebulto ng Diyosang si Asera. Kayo, kaya niyong gawin yung kaibigan? Mahirap, di ba? Dahil pag ginawa mo yon, magkikipag-away ka. Di po ba? Pero, yan ay kalugod-lugod sa Diyos. Naalala niyo si Jesus? Yung mga nagtitinda ng mga ginawang palengke, yung simbahan. Pinagtataho, pinagbubuwal sa galit ni Jesus. Ginawa niyong bahay ng tulisan. Itong aking bahay, panalanginan. Kaya niyong gawin niyo, kaibigan. Makikipag-away kayo. Pero sa panahon na yon, ang Diyos na makapangyarihan ang kumikilos sa buhay ko nila. Si Aring Ezekias, sabi ng Diyos, mamamatay ka na, Ezekias, at hindi ka nagagaling. Ibig sabihin, mamamatay siya kasi may sakit siyang ikamamatay. Hindi ka nagagaling. Kaya magbiling ka na sa iyong pamilya. Kumbaga, magla-last will and testament ka na. Anong ginawa ni Aring Ezekias? Bigla po siyang nanalangin. Anong sinabi niya? Simple lang ang sinabi niya, oh. Tignan niyo po, ano. Ang sabi niya, sa 38:3 ng Isayas, O Yahweh, alam mo kung paano ko namuhay sa iyong harapan. Ibig sabihin, naniniwala siya sa Diyos. At nagtatapat siya sa Diyos. Naglingkod ako sa inang tapat at ginawa ko ang pawang nakalulugod sa iyong paningin. No?
yung mga sinabing yun ni Asring Ezekias, yun ay totoo sa kanyang buhay. Kausap niya ang Diyos, bubulayin ba niya ang Diyos? Hindi. Kung ano yung ginawa sa buhay niya, nang siya ay bago magkasakit, yun ay nire-relay niya po sa Diyos. Anong nangyari? Anong nangyari? Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Imagine niyo po ito. Pagkatapos niyang banggitin yung tapat siya naglingkod sa Diyos, bigla po siyang nanangis. Siguro nung tumatangis po itong si Ezekias, pati luwa at po naghahalo na eh. Di po ba ganun yung mga tumatangis? Luwa at sipon. Pag nagkamali ka pa, lolobo pa. Nakakita na ba kayo gano'n? Na yung lumuluwat na may sipon, pagka bigla siya kung suminga, lumobo? Di po ba mayroong gano'n? Yan. Tignan niyo po yan. Yan ang magandang ugali ng tao. Yung maging kalugod-lugod po tayo sa Diyos. Anong nangyari? Bigla po sa sumagot ang Diyos. Tatayo, basahin mo nga uli. Doon sa Isaiah 38, doon sa 4, 5, 6. Tignan niyo po anong sagot ng Diyos dyan, no? Sumagot kasi ang Diyos sa dalangin ni Haring Ezekias. Sa 4, 5, 6 po. Muli ng salita ni Yahweh kay Isaiah sa kanya. Sabihin mo, ang Diyos iyong ninuno ni David. Nakita ko ang iyong paglubha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dagdagan ko pa ang 15 taon ng iyong buhay. Hindi lamang yun, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi mapapahamak sapagkat ipinagtanggol ko kayo laban sa Haring Assyria. Yan. Anong sabi ng Diyos? Hindi ka na mamamatay. Samantalang yung sa 1, sabi ng Diyos kay Isaias, mamamatay ka na at hindi ka nagagaling. Dahil pinakita niya ang kanyang paglilingkod, katapatan sa Diyos. Hindi na po namatay, dinagdagan pa siya ng 15 taon, 15 years. At yung kanyang pagiging hari, sa kasaysayan, walang tumalo sa kanya sa loob ng 15 years. Bakit? Anong sabi ng hari? Ipagtatanggol ko kayo, sabi ng Diyos. Sino nga ring mananalo dyan? Wala. Kaya sa loob ng 15 years, naging payapa ang kaharian na pinangangasiwahan ni Haring Ezekias. Tayo pong mga tao, kung ano po yung nangyari sa kasaysayan sa Old Testament, pwede rin pong mangyari yun sa ating buhay sa ngayon. Pwede, kasi yung Diyos po noon, siya rin naman ang Diyos noon, ay ngayon, at sa darating. Tayo pong mga taong nabubuhay ngayon, tandaan niyo po, tayo po ay nabubuhay ng isang taong makasalanan. Lahat po tayo, kaya wala tayong pwedeng ituro Maging yung mga kurap opisyal ng public works, hindi mo sila pwedeng ituro kasi pare-pareho lang po tayong makasalanan pagdating po sa Diyos. Bagamat yung ginawa nila ay hindi po katanggap-tanggap sa tao. Sipin nyo, naglilimas kayo ng baha sa inyo, samantalang yung mga opisyal na yon, nagkakasino sila sa panahon na yon. Buti ko libo-libo lang. Milyones ang pinag-uusapang kaibigan, bilyones pa kung minsan. Sila po yung mga biktima ng kasalanan ng dahil po kay Satanas. Lahat tayo biktima ni Satanas. Parang si Adan at Eva,
na biktima po si Eva at nadamay si Adan. Oh. Yung Diyos noon po, siya rin ang Diyos ngayon. Kung isusuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo, kung susuko natin, magkakaroon po tayo ng magandang buhay. Alam niyo po ba, para maging kalugod-lugod, isuko niyo po ang buhay niyo. Dito, meron akong babasahin sa New Testament, Tatay Ogos. Sila po ay naging reliyosong tao. Gusto din nilang maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero, anong nangyari? Ito po, babasahin natin. Roma chapter 10, verse 1 and 2. Tres hanggang 3. Yan, Roma chapter 10, 1 to 3. Itong mga taong ito po, mga taong reliyoso, tinangkari po nilang gumawa ng kalugod-lugod sa Diyos, pero hindi po sila pumasa sa pamantayan ng Diyos. Hindi kagaya ni Haring Asa, hindi kagaya ni Haring Ezekias sila. Tingnan natin, babasahin ni Tatay Ogos. Nakita mo na, Tatay Ogos? Roma chapter 10 verse 1 to 3. Yun lang po. Babasahin. Opo. Mga kapatid, ang nais ng puso ko ay dinadalangin ko sa Diyos ay ang mga maligtas ang Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi mga lamang batay sa lamang ng kaalaman. Dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawin matuwid ang tao, at nagsikap sila gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpapasakop at paraan tinagdan ng Diyos. Amen. Itong mga taong reliyosong tinutukoy ni Pablo, mga kababayan niya po, Israelita. Gusto nilang magpakitang kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero anong nangyari? Nabigo po sila. Bakit sila nabigo? Yung gusto nila sinunod nila Hindi yung gusto ng Diyos. Magkaiba yun. Gusto ng Diyos, gusto ng tao. Anong sabi? Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan ni tinakda ng Diyos. Hindi sila nagpasakop. Si Haring Asa nagpasakop sa Diyos Yung bawal, ginawa yung ayaw ng Diyos, ginawa ni Asa. Kaya siya naging kalugod-lugod. Giniba niya yung altar, giniba niya yung mga simbahan, yung Diyosan ni siyang Asera. Si Haring Ezekias naman, yung buhay niya, naging tapat siya pala sa paglilingkod sa Diyos. Kung ano sinabi ni Ezekias, yun ang ginagawa niya sa buhay niya. Kasi sabi niya, nakikita mo ang buhay ko, sabi niya sa Diyos. Totoo naman talaga, nakikita tayo ng Diyos Ano man ang gawin natin, kaibigan. Pero yung dito sa Roma, hindi sila pumasa. Kasi nga po, hindi sila nagpapasakop sa Diyos. Yung sarili nilang pamamaraan, yun ang ginawa nila. Naturingan pa naman silang mga reliyoso. Pero hindi po sila kinilala ng Diyos. Alam nyo, yan ang mahirap Religion dito, religion doon. Puro na lang religion. Pagkatapos, wala naman palang kwenta.
Ang importante po, naalala niyo pa ba yung Lord's Prayer? Yung Ama namin? O, Ama namin nasa langit ka, sundin ang kalooban mo sa lupa hanggang sa langit. Yun ang tamang pagsunod. Kikilalanin mo ang Diyos habang nasa lupa ka hanggang langit. Kaya mapapalangit ka. Alam po yung Purihin ng Panginoon. Sige, salamat po sa Panginoon, na tinuruan mo kami, Panginoon, ng tamang aral upang maging kalugod-lugod kagaya ng ginawa ni Asa at ni Aring Ezekias. Salamat po sa iyong kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kanta tayo, Tatay August. pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa. Ang Siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, hindi mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y sa laban, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Pinakain mo kami ng aming pagkain pang kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Basbasan mo po ngayon ang bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. All the time. All the time. Okay. Thank you for watching.